Muli tayo ay nasa palatuntunang ang tugon at datnan kayo ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Ihanda ninyo ang inyong sarili upang makapakinig na patuloy ng salita ng Diyos. At ngayon po, tayo ay nasa pag-aaral at ang series po natin is about truth forever sets free. Truth forever sets free. At ang atin pong topic for this moment is truth of salvation. Tayo po ay manalangin. O Diyos na dakila amang makapangyarihan. Katotohanan lamang po na matututunan ang siyang magpapalaya sa bawat natuto. At sa makapangyarihang pagkilos ng iyong Espiritu, nais naming matuto. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. So, truths of salvation. Dito po sa series, Truth Forever Sets Free, meron po tayong 4 na topic na pag-aaralan. Ang unang topic, truth of salvation. Ang pangalawa ay truth of the genuine body of Christ. At ang pangatlo, truth of the power of Trinity. And then fourthly, truth of true life. At ito po ay magbibigay ng kapangyarihang pagkilos sa bawat buhay, sa bawat isa na susubaybay sa ang tugon. At kayo po, patuloy na pagpalain ng Panginoon. At ikaw at ako ay binigyan ng Diyos ng malayang pagpapasya. Yun pong tinatawag na freedom of choice or free will na ibinigay ng Diyos. At ang panimula ay ang kasal sapagkat si Adan at si Eva ay mag-asawa. At ang pangatlo ay ang pamilya. At ang pang-apat ay nabuo ang bansa. These are the 4 divine institution na itinalaga ng Diyos sa ibabaw ng lupa. At ang lahat po ng ating pagpupunyagi ay kailangang nakatuon ay sa karangalan ng Diyos. At ang Diyos ay mapaparangalan kapag nakita niya na yung kanyang original na plano na ang kanyang mga hinirang ay makapagbigay sa kanya ng lugod at kasiyahan. Kaya nga sa topic na ito, truth of salvation, ating sisiyasatin po ang mahalagang katotohanan tungkol sa kaligtasan at iisa po ang kasangkapan at paraan sa kaligtasan ng bawat tao. Iisa po, wala pong pangalawa at wala pong iba-ibang pangalan. Sa Acts 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Atin pong siyasatin. So, ito pong kung saan tayo, yun pong word na whereby we must be saved, ito lamang po ang tanging paraan ng kaligtasan. There is only one way and there is only one Savior. One way, one Savior. Wala pong iba. We must be saved. Ngayon atin pong unawaing mabuti, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng iisang pangalan. Walang ibang pangalan sa langit, sa silong ng langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa o maging sa tubig. Ang pangalang makapagliligtas. Iisa po ang pangalan. At kailangan ito ay maunawaan ng bawat isa at nang sa gayon hindi siya magpatuloy sa kamalian. Iisa ang pangalan at ang pangalan ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them
that believe on His name. Kaya dito po sa ating pag-aaral na ito, iisa po yung pangalan na ang isang tao ay maliligtas. Ibalik po natin sa Acts 4:12. At dito po ay ipinakilala ang isang pangalan. Neither is there salvation in any other, wala na kaligtasan kanino man at saan man. Walang ibang paraan ng kaligtasan. For there is none other name. So, ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng iisang pangalan under heaven given among men whereby we must be saved. Kaya kung wala sa pananampalataya dito sa nag-iisang pangalan ang sino mang tao, wala siyang kaligtasan. At dapat na ang nasusulat ay ating sundin. Sa Philippians chapter 2, at ating basahin sa verse 10. That at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Kaya't atin pong tingnan mabuti, iisa yung pangalan at ang pangalan yun ay ang pangalan ni Jesucristo. Walang kaligtasan maliban sa pangalan ni Jesucristo dahil ito ang ibinigay ng Ama sa kaligtasan ng bawat tao dito sa ibabaw ng lupa. At kapag ito ay tinanggap ng isang tao, naluluwalhati ang Ama, napaparangalan ng Ama, natutuwa ang Ama kapag ikaw ay nagtiwala sa isang pangalan at ang pangalan ito ay ang pangalan ni Jesucristo. Sa verse 9. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. So, anuman ang pangalang iyong maiisip, laging nasa ibabaw ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Iisa ang kaligtasan at ito ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya may apat na bagay o tatlong bagay akong nais na inyong maunawaan at matutunan sa pag-aaral na ito. Truths forever sets free. At ito po ay kapag natutunan mo ng ganap ang katotohanan tungkol sa iyong kaligtasan. So, kailangan makita mo ang buhay mo bago ang kaligtasan. At kailangan maunawaan mo ang magiging buhay mo pagkatapos na ikay maligtas. Kaya't ating pag-uusapan sa topic na ito, Truth of Salvation, ang iyong kaligtasan kung hindi ka paligtas at kung ikaw naman ay ligtas na, ang ating pag-aaralan ay paano ka mamumuhay para maipakita mong ikay ligtas. Napakahalaga po na maunawaan natin ang totoong kaligtasan. Nagsimula ang balak ng Diyos sa panahon ni Moses. Ibinigay niya ang batas. At sa panahon ni Juan, doon sa isla ng Patmos. So the beginning of the teaching about law, it began with Moses, and then it was interpreted by the prophets. And then sa bagong tipan, it was John the Beloved. At kung unawain po natin ang katotohanan at dapat na ating maunawaan ang katotohanan na si Jesucristo lamang ang tangi, nag-iisa na pangalan na daan sa kaligtasan ng bawat tao. Ano ba ikaw bago ka maligtas? Kung hindi ka paligtas, ano ka ba ngayon?
At kung ikaw naman ay ligtas na, ano ang iyong buhay doon sa panahon na hindi ka pa ligtas? At ating unawaing mabuti, ang tinagurian ng Biblia na heathen and pagan. Wicked people. Sinful people. So yun po yung kategory na tinutukoy ng nagdaang kasaysayan ng buhay ng bawat tao kung hindi pa siya ligtas. So ating salaminin ang ating buhay nung hindi pa tayo na ligtas. Hindi lahat ng Kristiyano ay ligtas. Marami ang nagsasabing siya ay Kristiyano, ngunit pinabubulaanan ang kanyang buhay. Hindi ka pwedeng magpatuloy na ang kininay kay Kristiyano kung wala kang salita ng Diyos. Hindi pwede ang pagpapatuloy sa isang pananampalataya na walang sangkap ng salita ng Diyos. Dahil ang pamumuhay ay kailangang laging sang-ayon sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang nagsisiwalat ng katotohanan at ang katotohanan na mula sa salita ng Diyos ay siyang magbibigay pag iyong naunawaan ng kalayaan sa iyong buhay. Lalaya ang isa sa bisyo kung siya ay nakatuklas sa katotohanan. Lalaya ang isa sa sakit kung natuklasan niya ang katotohanan. Magiging maunlad ang pamilya kapag natuklasan ang katotohanan. At kailangang matuklasan mo ang katotohanan. At kailangang tuklasin mo ang katotohanan. Kaya ang palatuntunan ito ay sumasahing papawid dahil ang aking ibinibigay sa inyo ay ang aralin na ibinigay sa akin ng Espiritong Banal. At ito ay akin lamang ipinapahayag sapagkat wala akong sariling aral, wala akong sariling doktrina, sapagkat ang aralin ay ang aking narinig lamang na ipinatuturo at ipinagagawa ng banal na Espiritu. Kaya't napakahalaga na ating taluntunin ang landas ng katotohanan at ikaw ay makapaglakbay because we have one destination and that destination is in the heart of Jesus Christ and the final destination is to be with Jesus Christ forever. Mapagpala po kayo ng Diyos at bigyan po natin ng daan ang isang napakahalagang paalaala. Babalik po ako kapag daka. Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Tayo po ay nagbabalik. Alam nyo yung kagalakan sa aking puso dahil sa katotohanan. At yung katuwaan na aking naiisip. Sapagkat kapag ikaw ay naging malaya sa pagkatuklas at pagkatuto mo ng katotohanan, wala nang makapipigil pa sa iyong kaunlaran. Kaya napakahalaga na ating maunawaan, katulad ng sinabi ko kanina, ano ka ba? Ano ba tayo? Bago ako naligtas, ano ba ako? Ang mahalagang katotohanan ay tungkol po sa Romans 3:23. Ikaw at ako ay ito ang kalagayan. Sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. So there is a place wherein kailangang ang isang tao ay makaabot
Ano ang dapat maabot ng tao? The glory of God. Ano po ba ang the glory of God? Dalawa pong mahalagang katotohanan ang nasa loob ng glory. Sa orihinal na lingwaheng ginamit, yun pong doxa is the very presence of God, D-O-X-A. At yun pong Shekinah. So doxa is to highly esteem, to highly prize God. Yun po yung doxa, D-O-X-A. And then ang Shekinah is the very personal presence of God. Kaya kailangan maunawaan po natin, nung magkasala si Eva at si Adan, sila po ay nahiwalay sa Diyos. Yung spiritual death, hindi yung physical death, ay nangyari nung sila'y sumuway. At ang spiritual death ay separation from relationship and from fellowship with God. So yun po yung nangyari. At dahil sila ang unang mag-asawa, at sa kanila nagsimula ang unang supling, at nagpasaling-saling lahi at nagpatuloy ang pagdami ng mga tao sang-ayon sa ipinangako ng Diyos kay Adan, that they shall be multiplied. Ang Diyos po tapat sa kanyang tipan. Ang Diyos po tapat sa kanyang pangako. At hindi niya pwedeng salungatin, at hindi niya pwedeng baguhin, at hindi niya pwedeng sirain ang kanyang tipan. Subalit, kailangang may pagpatuloy niya yung kanyang tipan. At kung titingnan natin, may iba't ibang covenant na ginawa ang Diyos sa Old Testament. Pero sa New Testament, iisa ang tipan, at ito ay ang tipan sa Panginoong Hesukristo. So, atin pong pansinin yung Adamic covenant. Ito po yung tipan, yung ipinangako ng Diyos kay Adan. At yun pong Noahic covenant. Yun pong tinatawag na Abrahamic covenant, Palestinian covenant. Ito po yung mga tipan ng Diyos na dadalhin ko kayo sa pinagpalang lupain. Kaya nga, nais kong inyong maunawaan na sa tipan tayo dapat na magliwanag ang puso at ang ating isipan. Dahil ang katotohanan lamang ang magpapaliwanag ng katotohanan. Kaya nga, inyong ipagpatuloy na subaybayan ang ating series, for it is only truth that will forever sets you free. Ngayon, atin pong unawain, all have sinned. So, walang isa man po na hindi tumanggap nung orihinal na kasalanan na ginawa ni Adan doon sa Eden. Kaya kung titingnan natin, ang Book of Romans ay tumutukoy sa original sin from chapter 1 to chapter 7. Ang tinutukoy po dito ay ang original sin. At simula sa Romans 8:1, ito naman po yung redemption and forgiveness and sanctification and righteousness and holiness. At lahat-lahat po yun ay nakay Hesus Kristo lamang. Jesus Christ is the righteousness of God. Jesus Christ is the holiness of God. Jesus Christ is the sanctification of God. Jesus Christ is the power of God. Jesus Christ is the wisdom of God. So if you have Jesus, if any man, woman, or man receive Jesus as their Lord, he has all that belongs to Jesus Christ. Kaya ating kilalanin ang mahalagang katotohanan ito. At dapat ninyong matutunan itong mahalagang katotohanan ito, that salvation is in Jesus Christ alone. Jesus Christ is the only Savior, and His name is the only way to salvation. Kaya't atin pong unawain, ano tayo before salvation? O kung hindi ka pa naliligtas, ano ka ngayon? Before salvation, ito ako. At kung hindi ka pa ligtas, ito ka. Sa verse 9 ng 1 Corinthians chapter 6, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God?
Be not deceived, neither fornicators. So unrighteous, fornicators, yung nakikiapid. Nor idolaters, yung mga sumasamba sa imahin, sa Diyos-Diyosan. Nor adulterers, yung mga nangangalunya, yung mga pumapatol sa di niya asawa. Nor effeminate, mga bakla at tomboy. Nor abusers of themselves, yung laging naglalasing, laging babad sa sugal, sa kasino. With mankind. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, mga lasenggo, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So meron pong gantimpala sa isang taong tatalikod sa kanyang makasalanang buhay na hindi naman gawa niya. Ang iyong kasamaan hindi mo gusto. Ang iyong kasalanan hindi mo ibig. Yan ay kusang dumadaloy, sanggol pa ang isang bata sa sinapupunan ng kanyang nanay, siya'y makasalanan na. Kaya bata pa ang bata, marunong na magsinungaling. Ang dahilan, because of the original sin. And the original sin, it continue to transfer into the living soul of every person that is on the face of the planet Earth. Kaya napakahalaga po, ano ang mangyayari kapag naligtas ang isang lalaki o isang babae? Ano ang mangyayari? So, paano maliligtas ang isang lalaki at isang babae? Sa verse 10 o 11, and such were some of you. Kaya kung titingnan ko, halos ako itong lahat ng ito. Hindi lang ako bakla. Yun ang titiyakin ko. Kaya, hindi rin ako adulterer. Hindi rin ako abuser of myself. Pero, mapapansin natin na somewhere, somehow, dito sa dalawang talatang ito, 9 and 10, makaka-identify tayo. And such were some of you, but you are washed, that you are sanctified, but you are justified. So, washed, sanctified, justified, in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. Please take notes that washing, ibig sabihin ng washing, tayo ay hinugasan at inalis ang epekto ng kasalanan sa ating buong buhay. Washed and sanctified, tayo ay pinili at pinabanal. Justified in the name. So washed, sanctified, justified in the name of Jesus. And by the Spirit of our God. In the name of Jesus and by the Spirit of our God. Kaya pag pinaniwalaan mo itong salita ng Diyos na iyong naririnig, the Spirit of God is working in you. Kapag ito'y iyong tinanggap at iyong inappropriate, if you receive this and appropriate it to your life, ikaw po ay nakararating dito sa sinabing ito. Kaya, unawain nating mabuti. Before salvation, our life before salvation, we are unrighteous, we are sinner, we are wicked, we are everything that is against God. Pero, when we were saved, hallelujah, nag-iba ang ating buhay. Dahil ako ay naligtas, iba na ang aking buhay. Wala na yung dati kong buhay sapagkat maliwanag ang Biblia. If any man is in Christ, he is a new creation. Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. So ito ang aking kalagayan ngayon at ang sino man na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, ito ang kalagayan ng mga naligtas. This is salvation at work. Sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So makikita natin yung powerful do that has a teamwork
in our salvation and our continuing in salvation. We did not stop on salvation. We have to continue on salvation. Work out for your own salvation. Salvation is only by grace through faith. Ephesians 2:8. Ang kaligtasan po ay hindi natin makakamit sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Ang kaligtasan po ay grasya lamang, pabor lamang, biyaya lamang ng Panginoong Hesukristo. Kaya kapag ikaw ay naligtas, sasayo ang Panginoong Hesukristo at sasayo rin ang banal na Espiritu. So what will be our position when we are saved? Ano ang ating kalagayan sa ating kaligtasan? And what are we going to do after we are saved? We are the workmanship of God. Sa Ephesians 2:10, we are the workmanship of God. To do good works. So ngayon, gagawa na tayo ng mabuting mga gawain at ito ay para sa kaluwalhatian at para sa karangalan lamang ng Diyos. Hindi ako gumagawa ng kabutihan para ako'y maligtas. Hindi ako gumagawa ng kabutihan para aking mahikayat ang Diyos na ako'y pagpalain. No, 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 no. Because of salvation, I am doing what is godly. Because of salvation, I have an attitude that is copied in the attitude of Jesus Christ. It is not me, but it is the power of the Holy Spirit. Kaya wala akong may pagmamalaki sa aking sarili dahil ang kabutihang nagagawa ko ay dahil kay Hesukristo at sa banal na Espiritu na tuloy-tuloy na nagmamayari sa akin. Kaya ngayong sandaling ito, nais kong iyong maunawaan ng mahalagang katotohanan. Alin man sa dalawa, ikaw ay na kay Hesukristo o ikaw ay nasa dati pa ring iyong paniniwala. Subalit ngayon, hahamunin kita na ikay magpasya, na ilaan at ialay mo ang iyong buhay kay Hesukristo at totohanan. Na isuko mo yung buhay na yan at tanggapin mo si Hesukristo ang iyong tagapagligtas sa paraan ng ganitong panalangin. Sabihin mo, Hesukristo, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo sapagkat ikaw lamang ang kaligtasan ko at ng bawat tao. At mula ngayon, Hesukristo, ikaw na ang aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos, at inaangking ko ang iyong Espiritu na manirahan at sumama sa akin. Salamat sa kaligtasan at karapatang maging anak ng Diyos dahil sa iyong pangalan, bunga ng iyong dugo at kamatay at muling pagkabuhay. Maluwalhati ka ma sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng amen. So my challenge and charge to you, keep up your life. Be productive, be fruitful by the accompanying mighty presence of Jesus Christ and the Holy Spirit in your life for the glory of the Father. Tuloy-tuloy po na iyong gawin ang mga nakararangal na kalulugod at ikaw ay magpakaalab sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Mapagpala ka po ng Diyos at tuloy-tuloy po ang ating series, ang ating topic about Truth Forever Sets Free. At meron pa tayong 3 episode para sa kabuuan nitong buong katotohanan. God bless you. See you then.